Ibig sabihin, nakarating siya nakabalik na siya ng malulati sa bahay ng kanyang ama na walang kapamakan nangyari sapagkat nung nakita siya ng kanyang kapatid na panganay na si Esau, maminamahal, lumambot ang puso nito, umiyak sa kanyang dibdib, maminamahal sa kanyang balikat, at nagkaroon sila ng reconciliation. Amen. Natupad ito sa loob ng 30 taon, maminamahal, pero ang nakalulungkot, maminamahal, hindi niya naalala ang kanyang pangako. Sa malawang panahon, sa 30 taon, maminamahal, bago nangyari ang kanyang mga panalangin, nakalimutan niya yung kanyang pangako. Ang Panginoon, kahit matagal ng panahon ipinanalangin mo, mga minamahal, ang Diyos kailanman, sabi siya ay tapat. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat. Amen? May mga politiko, maminamahal, pag yan nangako, karamihan ay napapako. Amen? Pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya po'y tapat sa kanyang mga pangako. Amen? Ang nakalulungkot po, maminamahal, nung tinupad ng Diyos ang pangako, ang panata, mga minamahal ng panalangin, ito pong si Jacob, maminamahal, siya naman po ang nakalimot sa Diyos. Yung pangako niya, nasabi niya, Panginoon, kung ako'y makakarating ng maluwalhati sa bahay ng aking ama, makababalik uli ako ng maluwalhati. At ako'y bibigyan mo lamang ng pagkain at tinapay na makakain at damit na maisusuot. Walang pagsalang, ikaw na ang aking magiging Diyos. At sa batong ito, sabi niya, sa lugar na ito ng Bethel, dito ay babalik ako para palagi kitang sambahin. At sa pamagitan ng batong ito, ibibigay ko ang lahat ng 10 bahagi ng aking lahat ng mga pagpapala. Paglipas dito, mga minamahal, saan na? Totoo yung sabi ng awitin, ang tao'y marupok, ay daling lumimot sa Diyos na siyang nagdulot. Sabi rito, mga minamahal, basahin po natin, ipinaalala ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, yung pangako na ipinangako ni Jacob sapagkat 30 taon niyang sinabi. May mga Kristiyano, wala pang 2 taon, nakalimutan na yung kanilang vow. Mga Kristiyano, maminamahal, wala pang 5 taon, nakalimutan na yung kanilang mga pangako, yung kanilang vow. Napakaliit lang nung kanilang panata, maminamahal, hindi pa natutupad. Tignan niyo, maminamahal, pinapaalala ng Diyos sa atin ang mga ipinangako niya sa mahal Panginoon. Basahin po natin itong Genesis 31 verse 13 at Genesis 35 verse 1. Dito po sa Genesis chapter 31 verse 13, ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinakaalaala at doon ka gumawa ng panata sa akin. Ngayon tumindig ka, umalis ka sa lupaing ito, at bumalik ka sa lupaing pinanganakan sa iyo. Amen. 35 verse 1. Genesis, Kabanatang 35, talatang 1. At sinabi ng Diyos kay Jacob, tumindig ka, umahon ka sa Bethel, at tumahan ka roon at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Esau. Amen. Tuloy. Okay. Amen. Amen. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, Jacob forgot his vow, but God remind him. Ipinaalala sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon yung kanyang panata. Ang sabi, ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinakaalaala at doon ka gumawa ng isang panata sa akin. Ngayon nga'y tumindig ka. Umalis ka sa lupain ito at bumalik ka sa lupain na ipinanganakan sa iyo. Amen? Ipinaalala sa kanya ng mahal Panginoon yung kanyang 30 taon ng panahon na nakalimutan niya. Alam ba, sa loob ba ng 30 taon talagang makakalimutan na natin yan. Lalo na pag namuti na ang ating buhok. Amen? Amen?
Pero yung 2 taon pa lang, wala pang 5 taon, nakalimutan na natin ang ibang klase na yan. Hindi nakalimot yan, nananadya na yan. Amen? Sabi ng sa Panginoon mong Diyos na isang kusang handog na ipinangako mo ng iyong bibig. Amen? Pag ikaw ay nanata, maminamalsari, pag binukan ng iyong labi, ay iyong gaganapin at gagawin. Ayon sa ipinanata mo sa ating mahal na Panginoon Diyos na isang kusang handog na ipinangako ng iyong bibig. Sabi pa dito sa Ecclesiastes, Kapitulo 5, talatang 4 hanggang 5, basahin po natin mga minamahal. Sabi kapag ikaw ay nananata, tutuparin mo yan sapagkat naririnig ng Diyos kung ano ang iyong ipinanata sa Kanya. Basahin po natin. Dito po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 and 5. Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Maiging nga ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Amen. 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 Kaya nung naalala mga minamahal ni Jacob ang kanyang panata, mga minamahal, dali-dali niyang tinupad ito. Ha? Sapagkat napakalaong panahon, imagine 30 years. Tsaka lamang natupad yung kanyang ipinanalangin, mga minamahal, kaya nga nakalimutan niya na sa loob ng 30 taon. Pero nung pinaremind sa kanya ng ating pinakamamala Panginoon, ang sabi rito, maminaman, ang Genesis 35 verse 2 hanggang 7, na magkagayoy sinabi ni Jacob sa kanyang sambayan at sa lahat niyang mga kasama, iiwalay niyo ang Diyos ng iba na nasa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. Isa kasi yun sa kanyang ipinangako na ang Diyos lamang ang kanyang paglilingkuran. Pero paglipas ng 30 taon, mayroon na siyang ibang Diyos. Mayroong maliit, mayroong malaki, may kulot, may negro, may maputi, may maitim, may bata, may babae, may lalaki, may sanggol. Nagkaroon na kagad siya ng ibang Diyos paglipas ng 30 taon. Kaya yung naalala niya ang kanyang pinangako na sabi niya, kung ako'y makakabalik ng maluwalhati sa bahay ng aking ama at ako'y makakakain at ako'y mabubusog, bibigyan ako ng Diyos ng damit na maisusot at pagkain. Walang pagsalang, wala na akong magiging ibang Diyos kundi ang Diyos na nasa langit. At sabi niya, maminamahal, babalik ako dito sa lugar na ito. Dito ako magtatayo ng dambana para sa Diyos. Babalik ako para magpatuloy na sumamba sa Diyos sa lugar na ito. Kaya yung lugar na yun, tinawag na Bethel Temple. Ginawa niyang templo yun, maminamahal, doon siya sumasamba. At ang sabi niya, lahat ng mga tinatangkili ko, lahat ng pagpapalang darating sa Diyos, ibibigay ko ang 10 bahagi. Kasi wala pang utos noon, maminamahal, na magbibigay ng tithes and offering. Kaya nga, kahit wala pa yung utos na yun, pinanata niya na ibibigay niya ang 10% ng lahat ng mga pagpapala na ipagkakalob sa kanya ng Diyos. Amen? Ang unang tinupad niya, maminamahal, tinanggal niya ang mga Diyos-Diyosan sa kanyang sambayan. Ang sabi rito, at kayo'y magsitindig at magsisampa sa Bethel. Gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan, na sumasa akin sa daan na aking nilakaran. At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinakadiyos na nasa kamay nila, maging ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga, at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong ensina malapit sa Sikem. Sa verse 5, at sila'y naglakbay at ang isang malaking sindak mula sa Diyos ay sumabayan na nasa mga palibot nila at hindi nila hinabol ang mga anak ni Jacob. Sa gayoy naparoon si Jacob sa Luz na nasa lupain ng Kanaan na siyang Bethel at siya 10 ng kanyang sambayan na kasama niya. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana na tinawag niya ang dakong yaon na El Bethel sapagkat
ang Diyos ay napakita sa kanya roon at nang siya'y tumakas sa harap ng kanyang kapatid. Amen! Mga minamahal, doon niya lamang naalala na kinakailangan niya palang tuparin ang kanyang panata sa Diyos. Ano po ang ginawang pagpapala ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Sinabi ng verse 5, mga minamahal, iningatan siya ng mahal na Panginoon. Sila'y naglakbay na ang mga taong nakapaligid sa kanila, mga minamahal, ay binigyan ng Diyos ng sindak. Naglakbay sila at ang mga bayan na nasa paligid nila ay binigyan ng Diyos ng malaking sindak. Sa lahat ng mga bayan, sabi na nasa palibot nila at hindi nila hinabol ang mga anak ni Jacob. Nagkaroon ng takot ang mga bayan, yung mga bansang nakapaligid dun sa kanila, maminamahal. Hindi sila ginawa ng masama sapagkat binigyan sila ng sindak ng Diyos, mga minamahal, dahil tumupad si Jacob sa kanyang mga pangako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Ngayon, maminamahal, ano po ang aral dito sa atin? Sa panahon natin ngayon, ano po yung aral na makikita po natin dito? Sinabi ng Banal na Kasulatan, God expect us to keep the vow we make. Yan po ang unang aral, maminamahal. God expect us to keep the vow we make. Inaasahan ng ating mahal na Panginoon na lahat ng ipinanata natin sa Kanya ay tutuparin po natin, gagawin po natin. Amen? Sabi rito sa Numbers chapter 30 verse 2, maminamahal, kindly basahin natin sandali, at Psalms 50 verse 14 up to 15. Saklat ng Bilang, Kabanatang 30, Talatang 2. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita. Kanyang gaganapin ayon sa lahat ng ibinuka ng kanyang bibig. Psalms 50 verse 14 and 15. Dito po sa Abib, chapter 50, verse 14 up to 15, sabi po dito, ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tupari mo ang iyong panata sa kataas-taasan. At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan. Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Amen. 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 Ang sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, na kapag ikaw ay nagpanata sa ating pinakamamahal, tuparin mo ang iyong panata sa ating Diyos na kataas-taasan. At kapag tinupad mo, sabi, tumawag ka sa akin sa kaarawan ng iyong kabagabagan, ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Amen? Kaya nga, mga minamahal, lahat ng mga bansa, lahat ng mga bayan na dinaanan ni Jacob, nagkaroon ng sindak sa kanya, mga tao roon. Pwede silang, nung panahon na yun, mga minamahal, pag matapang ka, pwede ka nilang agawan ng kayamanan kasi wala pang mga hari noon. Ang tawag doon, anarchy. Pag mas marami sila sa iyo, pwede kang paslangin, kunin ang lahat ng mga ari-arian mo. Kahit ikaw ang pinakamayamang tao, maminamahal, pero mas matatapang yung mga taong nakapaligid sa iyo. Pwede ka nilang pagnakawan, pwede ka nilang patayin, pwedeng kunin lahat na nasa iyo, maminamahal. Pero dahil si Jacob ay tumupad sa panata niya sa Diyos, sinabi ng Biblia, ang lahat ng mga taong nakapaligid sa Kanya, ang lahat ng bayan na dadaanan nila, mga minamahal, binigyan ng malaking sindak ng Diyos, kung kaya hindi sila ginawa ng masama. Amen? Yun yung sinabi na pag tinupad mo ang panata mo sa Diyos, ililigtas kita. Ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako pag tinupad mo ang utos, ang panata mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang daming mga tao ngayon, maminamahal, mahilig magpanata, pero hanggang panata lang. Nililisti nila sa tubig. Amen? Yung iba, inililista sa tabi ng dagat para pag inalon, inililista doon sa buhangin sa dagat. Pag umalon, maminamahal, binubura ng alon yung kanilang ipinanata. Ang panata natin, dapat ito po'y isinusulat natin sa ating puso at itinatatak sa ating isip, sapagkat sabi ng Biblia, God expect us to keep the vow we make. Inaasahan ng ating mahal na Panginoon na tutuparin mo anuman ang ipinanata mo sa Kanya. Amen?
Alam nyo dito sa banal na kasulatan, maminamahal, yung babae maminamahal na si Ana, kung mababasa nyo ang 1 Samuel chapter 1 verse 11, si Ana po, maminamahal, ay babaeng baog. Wala siyang anak. Palagi na lang siyang nananalangin sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, bigyan mo po ako ng anak. Gusto ko po na dumami ang aking lahi. Gusto ko pong magkaroon ako ng mga anak, mga supling na pwede kong maging libangan sa panahon ng kalungkutan, yung aakay sa akin sa panahon na aking ng katandaan. Lagi siyang nananalangin, maminamahal, walang katugunan dahil ang kanyang bahay bata ay sinaran ng mahal na Panginoon. Pero nung nagbigay siya ng vow, sa 1 Samuel chapter 1 verse 11, sabi niya, mahal na Panginoon, ako'y nananata sa iyo. Ako'y nanata ng isang panata na nagsabi, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay nga na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkalooban mo ang iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Nangako siya na ang kanyang magiging anak, kung meron siyang bibigyan siya ng Diyos, maminamahal ng anak, ang pangako niya, ibibigay niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan na po, ipinanganak si Samuel. Nanay ni Samuel yan, si Ana. Nung ipinanganak niya si Samuel, maminamahal, walang pag-aalinlangan. Kahit wala siyang anak, maminamahal, isang dakilang sakripisyo yun. Nanghihingi siya ng anak, maminamahal, baog siya. Pero nakapanata siya na kinakailangan niyang ibigay sa mahal na Panginoon. Sabi niya, binigyan ako ng mahal na Panginoon ng anak. Pero kailangan tuparin ko pa rin ang pangako ko sa mahal na Panginoon. Ibinigay niya yun, tinatawag na sacrificial giving. Binigay niya, maminamahal, yung kanyang anak na si Samuel. Sa buong bahagi ng buhay ni Samuel, nandun na siya sa templo. Siya'y naging propeta ng Diyos, maminamahal, si Prophet Samuel. Nung ibinigay niya si Samuel, maminamahal, sa mahal na Panginoon, dahil tinupad niya ang kanyang panata, nagkaroon uli siya ng anak, nagkaroon uli siya ng mga anak, mga minamahal, higit pa sa 2, higit pa sa 3. Nagkaroon pa siya ng maraming anak pagkatapos niyang tuparin ang kanyang ipinanata sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, maminamahal, pag tayo po'y nanata sa mahal na Panginoon, God expect us to keep the vow we make. Inaasahan niya na tutuparin mo yung ipinanata mo sa Kanya. Amen? Dito, maminamahal, mayroong isang lalaki, sabi niya, Panginoon, kung ako'y mananalo sa digmaan, yan ay sa Judges, chapter 11, verse 30 and verse 39, si Jephthah, mga minamahal. Sabi niya, mahal na Panginoon, hindi ko kaya ang aking mga kalaban. Napakarami nila. Pero kung ibibigay mo sila sa aking kamay, magtatagumpay ako sa mga Amonita, sa mga maraming bilang ng aking mga kaaway, ako'y nananata sa iyo. Na pagkatapos kong makipagdigma at ako'y uuwi sa aking tahanan, kung sino man ang sasalubong sa akin, ang unang sasalubong sa akin, ihahandog ko sa iyo bilang hain. Ihahain ko sa iyo, sino man ang magiging unang sasalubong sa akin, dahil ako'y nagtagumpay. Mga minamahal, pagdating niya sa gera, nanalo sila. Tuwan-tuwa siya, mga minamahal. Pag uwi niya, ang sumalubong sa kanya, ang kanyang kaisa-isang anak na babae. Yung kanyang isang napakamahal na anak, pinakamamahal niyang anak. Yung babae maminamahal na anak niya, isang kaisa-isa niyang anak. Ito pa yung sumalubong sa kanya, umiyak siya, maminamahal. Nagtaka yung babae, maminamahal. Alam niya, nanalo sila sa digmaan, kaya tuwan-tuwang sumalubong yung kanyang anak. Hindi alam ng babae, merong ipinanata itong si Jephthah, na kung siya ay mananalo sa digmaan, ireregalo niya, ihandog niya sa mahal na Panginoon bilang panata ang unang sasalubong sa kanya. Yung kanyang anak ang sumalubong, kaya ipinanata niya, ibinigay niya sa mahal na Panginoon. Napakahirap na panatayan, mga minamahal. Amen? Napakahirap niyan, pero tinupad nila. Itong si Ana, maminamahal, baog siya. Hindi niya akalaing bubuksan pa ng Diyos ang kanyang bahay bata.
Pero binigay niya yung kanyang anak. Hindi niya iniisip na magkakaanak pa uli siya pagkatapos ipinanganak si Samuel. Pero nung ibinigay niya, sakripisyo talaga. Ilang beses siyang nagpapabalik-balik sa church, nananalangin, magkaanak lang, tapos ibibigay niya lang sa Panginoon kasi naipangako niya, naipanata niya. Amen? Napakahirap niyan. Pero yung mga ibang mga Kristiyano, napakaliit lang na panata, hindi pa matupad. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Tatandaan po natin, mga minamahal, God expect us to keep the vow we make. Kapag meron kang ipinanata sa Panginoon, see to it, natutuparin mo sapagkat alam ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kahit lumipas yan ng 50 taon, lumipas yan mga minamahal ng 20 taon, lumipas yan ng 30 taon, hindi nakakalimutan ng Diyos yan. Nakalimutan mo na, pero hindi pa yan nakakalimutan ng Diyos. Yung mga Kristiyano, 2 taon pa lang, sinabi ko ba yun? Kailan? Ayun na nakasulat yung pangalan mo dyan. Amen. Katandaan po natin mga minamahal, we are prone to forget our vow when God has fulfilled His side of them. Hindi tayo ligtas, mga minamahal. Hindi tayo talagang makakaiwas na makalimutan yung mga panata natin kapag mga minamahal, payapa na ang lahat. Pag na-fulfilled na ng Diyos yung mga pangako niya sa atin, hindi talaga maiwasan, talagang nakakalimot po tayo. Kasi iniisip natin, atis na. Katulad si Jacob. Atis na, wala na siyang kinakatakutan. Napakarami niyang mga ari-arian. Nung nanata siya, halos wala siyang makain. Ang inihingi niya, pagkain lang, kung magkaroon ako ng tinapay na makakain, damit na maiinom, at makarating ako na maluwalhati sa bahay ng aking ama. Yun lang ang inihingi niya. Pero higit pa yung ibinigay ng Diyos sa kanya. Binigyan siya ng maraming ari-arian ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga tao sa paligid niya, binigyan ng Diyos ng sindak para hindi siya nakawan, hindi siya gawa ng masama. Amen? Pero pagkatapos noon, nung masagana na siya, payapa na siya nakabalik sa kanyang ama, thank you Lord, bye-bye. Nakalimutan niyo yung panata. Kung hindi pa pinaalala ng mahal na Panginoon, hindi niya pa maalala na mayroon pala siyang panata na ganun. Amen? And we are prone to forget our vow when God has fulfilled His side of them. Kapag payapa na ang lahat, mga minamahal, minsan nakakalimutan na natin yung pagpapala. Nakakalimutan natin yung mga panata. Bakit? Kasi si Satanas, inaalis yan sa isip natin. Sabi ng Lucas 8:11 hanggang 12, kapag ikaw ay nagpanata, sabi, nandyan si Satanas. Yung mga sinabi mo sa mahal na Panginoon, sabi, tutukain yan. Aalisin yung mga sinabi mo. Aalisin sa isip mo. Makakalimutan mo. 2 taon pa lang nakalimutan mo na. Kasi aalisin niya sa isip mo. Sabi ng John chapter 10 verse 10, naparito si Satanas para pumatay, magnakaw at pumuksa. Kukunin niya, aalisin niya sa isip mo. Kasasabi mo lang ngayon, sinabi ko ba yun? Kakasabi mo pa lang yun, ngayon nakalimutan mo na kasi inalis na ni Satanas. Pero tandaan po natin mga minamahal, kapag pinanata mo na yan, hindi na sa'yo yan. Hindi na sa'yo yan pag pinanata mo. Pag sinabi mong ibibigay ko yung aking anak, hindi na ikaw ang hindi na ikaw ang may-ari ng anak mo, mahal na Panginoon na may-ari niyan. Amen? Pag ipinangako mo, katulad ng sinabi ni Jacob, wala pang katuruan ng tithes and offering, sabi niya, ibibigay ko ang aking 10 bahagi. Hindi na siya ang may-ari nun. At ang sabi niya, wala na siyang magiging ibang Diyos, kundi ang Diyos lamang na nasa langit. Tinanggal niya ang mga Diyos-Diyosan niya. Itinabi niya ang kanyang mga Diyos-Diyosan na may maliit, may malaki, may babae, may lalaki, may maitim, may maputi. Tinanggal niya yun. Dumiretso siya sa Diyos at yung dambana na kung saan siya nangako, sabi niya, dito magtatayo ko ng dambana at dito ko sasamba sa iyo. Yun, maminamal, nagtayo siya ng dambana doon at doon siya sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tinatawag na Bethel Temple.
Amen! At tandaan mo, pag sinabi mo na yan, hindi na ikaw may-ari niyan. Pag ipinangako mo sa Diyos, sinabi mo, hindi na ikaw may-ari niyan. Amen? Tignan niyo sa Acts chapter 5, verse 1 up to 3. Itong mag-asawang si Ananias at si Sapphira. Nangako sila, maminamahal, na sabi nila, yung papagbibilihan ng lupa, ipinapangako namin, ibibigay namin kay Pedro. Sabi, ibibigay namin sa iyo, Pedro. Ikaw, si Pedro ang pastor nung unang iglesia. Sabi niya, Pedro, meron kaming lupa. Ibibenta namin yan. At pag yan na ibinenta namin, ibibigay namin sa iyo ng buong buo. Aba, nung nabenta, natukso sila. Sabi nung asawa ni Ananias, hindi naman alam ni Pedro kung magkano yung napagbilan ng lupa. Ilingid natin yung kalahati. Tago natin yung kalahati. Hindi naman niya alam kung magkano yung pinagbentahan. Ganoon nga ang ginawa. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon sa kanila, bakit nagsinungaling kayo sa Espiritu? Bakit tinayaan yung udyukan kayo ni Satanas na itabi ang kalahating bahagi? Nung nasa inyo yan, nung kayo pang may-ari niyan, pwede kayong magdesisyon kung ibibigay nyo kung buo o kalahati, pero sinabi nyo, ibibigay nyo ng buo. Kaya hindi na kayo may-ari niyan kapag sinabi mo na yan. Amen! Kaya ang nangyari, maminamahal, sabi ni Pedro, narito ang Diyos ang magbibigay ng parusa sa iyo. Karakadaka namatay si Ananias. Dumating naman yung babae. Totoo ba na ganito lang ang halaga na pinagbilan ng lupa? Sabi ng babae, opo, totoo po yan. Sabi ni Pedro, kamamatay lang ng asawa mo at nandiyan yung naglibing, nandiyan pa sa pintuan. Ikaw naman ang susunod. Karakadaka na buwan. Yung babae. Yan po yung nasa Acts chapter 5, verse 1 up to 10. Karakadaka namatay. Kasi pag ipinangako mo, hindi na ikaw may-ari niyan. Napakaliit lang. Maliit lang na bagay yan. Pag ipinangako mo, maliit lang na bagay yan. Pero hindi tinitignan ng Diyos ang laki at ng liit ng iyong ipinanata. Ang tinitignan ng Diyos, yung pagtupad mo sa ipinangako mo sa Diyos. Sabi rito sa Acts chapter 5, verse 1 up to 3. Basahin po natin. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 3. Dadapot isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Talatang 3, dadapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspo si Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Amen. 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 Kaya nga, maminamahal, sabi, we are prone to forget our vow when God has fulfilled His side of them. Kapag tinupad na ng mahal na Panginoon ang mga pangako niya sa atin, minsan nakakalimutan natin, mga minamahal, na ito pa rin ang ating mga panata. Bakit? Mayroon pong dyablo. Aagawin yung mga salita na binitawan natin. Aalisin niya sa isip natin. Amen? Kung meron tayong ipinangako 2 years ago, 1 year ago, o 30 years ago, hindi mo na maalala kasi nga sabi dito, kukunin ni Satanas ang mga salita sa iyong puso para hindi mo na maalala. Katulad na nangyari kay Ananias at Sapphira, sabi ni Apostol Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Amen? Sabi ng talatang 4, maminamal, kung babasahin natin tuloy-tuloy, sabi rito, nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nananatili sa inyong sarili, at nang ito'y naipagbili na, hindi baga nasa inyo rin kapangyarihan, ano't inisip mo pa ang mga bagay na ito sa iyong puso, at hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi nagsinungaling ka sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang salitang ito, siya ay nahandusay at nalagot ang hininga. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng mga nakarinig nito. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. At may 3 oras ang nakaraan nang ang kanyang asawa na hindi nalalaman ang nangyari ay pumasok, na sinabi sa kanya ni Pedro, sabi mo sa akin,
kung ipinagbili nyo ng gayon ang lupa, at sinabi niya, oo, gayon, ganon ang halaga. Darapat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang tuksoin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, nasa pintuan ang mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa, at kanilang dadaling ka sa labas. Pagdakay nahandusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga, at nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungang siya'y patay, at siya'y kanilang inilibas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. Amen. Ibig sabihin, pag ipinanata mo na yung isang halaga o kung anumang bagay yan, pag ipinanata mo yan, hindi na ikaw ang may-ari. Yan po, maminamahal, ay inaangkinan ng Diyos. Amen? Kaya nga dito sa Biblia, maminamahal, sabi, pag hindi natin tinupad, sabi sa Revelation chapter 3 verse 9, tuturuan tayo, papaalalanan tayo ng mahal na Panginoon. Papaluin niya ang kanyang mga anak na iniibig. Revelation 3:19, Hebrews chapter 12 verse 5, basahin natin yung dalawang talata. Dito sa Apocalypse chapter 3 verse 19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinaparusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Amen. Hebrews 12:5. Hebreo Kapitulo 12, versikulo 5. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagbibikaan niya. Amen. 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 Ngayon, pinagwiwikaan pa lang tayo ng mahal na Panginoon, huwag tayong masasaktan. Amen? Sabi, maminamahal, inyong nilimot ang iniaral na at inyong pinakipagtalo sa inyong tulad ng mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manlupaypay man kung ikaw ay kanyang pagwiwikaan. Paalalahanan talaga ng mahal na Panginoon, maminamahal, pag meron tayong mga tinatawag na vow, paalalahanan niya tayo. Para maalala natin, maminamahal, na ang Diyos na ating pong binigyan, maminamahal, ng pangako ay hindi po Diyos, maminamahal, na katulad ng tao na kapag ito po ay pinangakuan mo, pwede mong hindi tuparin. Kasi naaalala ng Diyos yan. Amen? Saka sa buhay ni Jacob, 30 years, lumipas, nakalimutan niya na. Pero maminamahal, na alala pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibang mga Kristyano, wala pang 1 taon, wala pang 2 taon, wala pang 3 taon. Sinabi ko ba yun? Parang hindi Kaya pinapaalala sa atin. Amen. At sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, we are prone to forget our vow when all things are going well. Minsan nakakalimutan natin yung mga panata natin pag ang mga bagay ay maayos na. Amen? Dati nung ating bahay-sambahan, hindi pa tayo may-ari, nagkukumahog tayo. Talagang kung maaari, kahit sino pwede nating labitan, nagkukumahog tayo, saan tayo kukuha, maminamal ng pambayad para maisalba natin yung ating bahay-sambahan sapagkat binabawi na ng may-ari, ipinagbibili na ng may-ari. Nagkukumahog tayo, saan tayo kukuha? Talagang nag-ambag-ambagan tayo para tayo maligtas, maminamaligtas. Hindi mawala yung ating banal na gawain. Pero pag yung things are going well, we are prone to forget our vow when all things are going well. Nung ayos na, atin na. Ay, praise the Lord. Sabi mo kay Brother Boy, hindi ko na pinanata yun na. Burayin mo na yung pangalan ko dyan. Hindi ko sinabi yun. Baka tulog ako nun, baka inaantok ako nun nung sinabi ko yun. When all things are going well, nakakalimutan na natin. Kasi atin na eh. Pero hindi nyo alam, hindi pa tapos. Pwede pang ma-forfeit to. Pwede pang ma-forfeited to. Kasi 5 taon yung kontrata natin, babayaran natin, nakaka2 taon pa lang tayo. Nakalimutan na natin. Kaya nga, we are prone to forget our vow when all things are going well. Pag at least na, wala ng problema, wala ng banta na mawawala sa atin, at least na tayo. Pero huwag tayo magpakasiguro kasi pwede pa rin ma-forfeited to pag tayo po. What is ganung amount, maminamahal?
Napakaliit yan kung ikukumpara sa mga nagpanata sa mahal na Panginoon. Buti nga hindi mo ipinanata yung anak mo. Kung ikumpara sa anak mo, kung ibibigay mo yung anak mo, siyempre mas pipili mong yung halaga na lang, amount na lang kaysa anak. Si Jepta, anak niya, maminamahal, ibinigay niya pikit mata. Si Ana, binigay niya kasi ipinanata niya. Ito, what is ganong halaga? What is ganyang halaga? Napakaliit lang yan kung talagang tutuparin mo. At sabi ng Biblia, papagpalain ka ng ating pinakamamahal na panunggaya ni Jacob. Sabi, at pinagpala ng Diyos si Jacob. Sabi, dumami ang kanyang mga asno, ang kanyang mga hayupan, ang kanyang mga kabuhayan, pinagpala ng mahal na Panginoon dahil tinupad niya ang kanyang ipinanata sa mahal na Panginoon. Ang kasunod naman yan ay pagpapala. Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, we are prone to forget our vow when we listen the lies of Satan. Minsan, bubulungan ka ni Satanas, sasabihin ni Satanas, katulad ng sinabi niya kay Adan at kay Eva, totoo ba yun? At kayo'y parurusahan ng Diyos? Hindi totoo yun. Ang totoo, kapag kinain niyo yung bungang kahoy na nakakaalam na mabuti at masama, magiging katulad kayo ng Diyos. Hindi kayo mamamatay, hindi totoo yun. Minsan binubulungan tayo ng kalaban ng Diyos, ganun. Ha? Sabi ng banal, we are prone to forget our vow when we listen the lies of Satan. Pag minsan binulungan ka ni Satanas ng katabi mo, huwag mo nang tuparin yun, hindi naman malalaman yun. Sabihin mo lang, wala ka ng pera. Sabihin mo lang, hindi mo na kaya. Pero tandaan mo mga minamahal, sa Diyos ka nanata, sa Diyos ka nangako. Ito, ginagawa lang natin paksa to kasi totoong nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano. Kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin, naganap po yan sa mga unang Kristiyanong nauna sa atin. Amen? Ito yung pinag-aaralan natin, hindi para kayo'y ipursu. Kundi pinag-aaralan natin ito para matupad sa atin yung ipinangako niya na pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Amen? We are prone to forget our vow when we listen the lies of Satan. Minsan may tatabi sa iyo. Oh, totoo yun? Ako, huwag gawin yan. Mapupunta lang yan sa bulsa ng mga manggagawa. Tignan mo yung mga workers ang tataba. Minsan pag si Satanas, hindi lalapit sa'yo, may buntot, may sungay. Lalapit sa'yo, kapatiran mo rin. Bubulungan ka. Oh, sinabi mo, huwag mo nang tuparin yun. Bubulsa lang yan ng... Hindi importante kung saan mapupunta yan. Ang importante, tinupad mo yung pangako mo sa Diyos, yung panata mo sa Diyos. Kahit saan niya gamitin yan, basta bahala siya. Diyos ang mananagot sa kanya. Pero ikaw, tuparin mo yung ipinanata mo sa malapang na din. Pagpapalain ka niya. Yung nga, we are prone to forget our vows when we listen the lies of Satan. Pag nakinig ka sa bulong ng diablo, minsan sa mga loved ones mo, nagbibigay ka ng ganyan. Huwag mo nang gawin yan. Huwag mo nang sundin yan. Nagsimula ka na. Huwag mo nang tapusin yan. O yun yung sinasabi ko sa iyo na we are prone to forget our vows when we listen the lies of Satan. Katulad ni Ananias at Sapphira, pinakinggan nila yung bulong ng diablo. Sabi ng diablo sa kanila, hindi naman alam ni Pedro kung magkano yung halaga. Di sabihin nyo, 500,000 lang ang napagbentahan. Huwag nyo ibigay lahat. Hindi niya malalaman kung magkano yun. Kaso sinabi ng Espiritu Santo. Sabi, hindi ibinigay lahat ni Ananias at Sapphira. Yung pinagbilian, kalahati lang ang ibinigay nila. Yung kalahati itinabi nila. Sabi, nagsinungaling kayo sa Diyos. Hindi kayo nagsinungaling sa tao, kundi nagsinungaling kayo sa Diyos, sabi ng Pedro. Amen? Ganun din tayo mga minamahal. Amen? Kaya ingatan natin. Gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging tapat tayo sa Kanya. At tayo po, mga minamahal, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat na Diyos. Amen? Basahin natin ng Hebrews 10:23, mga minamahal. Sa dalawang muling talata, at basahin din natin ng Genesis 4, talatang 30-43. Dalawang ulit talata. Dito po sa Hebreo, chapter 10, verse 23.
Nating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Genesis 30:43. Wala ako eh. 43. 30. Sa aklat ng Genesis, Kapitulo 30, talatang 43. At ang lalaki ay lumagong mainam, at nagkaroon ng malalaking kawan, at ng mga aliping babae at lalaki, at ng mga kamelyo, at ng mga asno. Amen. Amen. Ganyan, maminamahal ang gagawin ng Diyos sa mga mananampalatayang tumutupad sa kanyang mga pangako. Sabi, siya ay nagkaroon ng malaking kawan, nagkaroon ng maraming mga katulong na lalaki at mga katulong na mga babae. Dumami ang kanyang mga kamelyo at ang kanyang mga alagang asno. Ibig sabihin, pinagpala siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil sinabi ng Hebrews chapter 10 verse 23, mga minamahal na ating ingatang matibay ang pagkakilala sa ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen? Tapat ang nangako. Kaya nga kapag mayroon kang prayer request, hindi natutupad, mayroon kang ibinibentang lupa, gusto mong magkaroon ng tinatawag na material, magkaroon ng successful na bentahan, manata ka, mangako ka. Ibibigay mo, halimbawa, kalahati. Pag nakita ng mahal na Panginoon na talagang desidido kang tuparin yan, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Amen. Ating mga beloved politician, mangako ka, mahal na Panginoon, kung ako ay gagawin mo ilalagay mo sa ganitong tungkulin, mananata ako na ang aking tungkulin ay gagamitin ko para sa iyong kalawalhatian. Magpapagamit ako sa gawain mo. Maglilingkod ako. Dadalo ako palagi sa iyong gawain at tutulong ako sa mga tao. Ilalagay ka ng Diyos diyan kahit sa presidente pa. Sabi ng Daniel chapter 2 verse 21, siya ang nag-aalis ng presidente at naglalagay ng presidente. Amen. Siya ang naglalagay ng kapangyarihan at siya ang nag-aalis ng kapangyarihan. Amen. Kung meron kang kahilingan na minamahal na napakahirap para tuparin o para mangyari, manata ka sa mahal na Panginoon. Pag ipinanata mo yan, tutuparin ang mahal na Panginoon yan, pero kinakailangan tuparin mo rin ang ipinanata mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi ang Diyos, mga minamahal, ang Diyos natin ay timeless. Ang Diyos natin ay Diyos ng nakaraan, Diyos ng kasalukuyan, at Diyos ng hinaharap. 10 years from now, alam niya na. 20 years from now, alam niya na. 30 years from now, alam niya na. 100 years from now, alam niya na. Kahit 1,000 years from now, alam niya na. Kaya hindi ka pa nakakaluklok sa isang posisyon, alam niya na kung tutuparin mo ang iyong ipinanata sa Kanya. Kaya kapag hindi mo tutuparin, tatanggalin ka niya. Tignan niyo yung isang kandidato maminamahal, humingi ng tulong sa malapastor. Sabi niya, nanata ako malapastor at pabautismo paman din, pabautismo rin. Sabi niya, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para sa gawain ng Diyos. Ilalagay niya sa tungkulin yung mga taong may takot sa Diyos. Pero palibasa, alam ng malapang na hindi tutuparin, hindi siya nanalo. Kaya pagkatapos magpabautismo, nagsimba doon sa Our Lady of Manawag. Lahat ng simbahan pinuntahan, pati mga simbahan ng mga ribulto. Dapat kung ano ipinangako mo sa Diyos. Sabi niya, mahal pastor, maglilingkod na ako dito sa Jesus Miracle Crusade. Dito na ang magiging Diyos ko. Dito na ang magiging simbahan ko. Hindi niya tinupad. Pagkabautismo, napunta sa Our Lady of Manawag, kung sino-sino mga Diyos-Diyos ang niluran, natalo. Pero nung survey, nasa taas. Ang taas ng survey. Nung lumapit sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, biglang, dati pangatlo siya, biglang naging number 1. Talagang panalong-panalo na. Biglang tumaas hanggang number 1. Nung nag-eleksyon, maminamahal, pangatlo siya. Landslide. Nanalo yung si Erap para sa mairap. Nagkanda hirap-hirap ang Pilipinas.
Amen. Everybody shall praise the Lord. Ay may tumayo, maminamahal. Umawi tayo sa ating pinakamamahal na panawitin natin, awiting Amang Mapagmahal. Ang Diyos natin ay Amang Mapagmahal. Kaya ano man ang sinabi natin, ano man ang pinangako niya, tutuparin niya ng ating Amang Mapagmahal. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na panawitin. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Sila sa ating mga pag-uwan, maminamahal, ay mga Ginagabayan ang lalasin. Inaalala mo ang aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa Pagtulong maging sa pagkagising, ika'y laging nagkamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, at inahanggan. Nais kong ika'y awitan, awit nagpasasalamat, ihahandog maging aking buhay. Tungad mo ako'y nagmamahal, ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko'y iyong iparamdam ang hindi naman mawalay pa. Nais kong ika'y pasasalamat, ihahandog maging aking buhay. Tulungan mo ako na lumakas ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam ang hindi mawalay pa. O mapagmahal, nais kong ika'y pasasalamat, ihahandog maging aking buhay. O mapagmahal, nais kong ika'y pasasalamat,
maging aking buhay. Sa ating mga minamahal mga bisita, mga minamahal. Ito po ang simula, mga minamahal, na kayo'y mananatak sa ating pinakamamahal na Panginoon, na siya na ang inyong magiging Diyos, at kayo, mga minamahal, ay magiging tunay na anak ng Diyos. Mga minamahal, itasin po yung mga kamay bilang panata, bilang pangako sa ating dakilang Diyos. Magsisi po kayo, sumabay kayo sa panalangin, mga minamahal. Ito po ang unang araw, mga minamahal, at tayo po yung mangangako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maglilingkod tayo sa Kanya. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, ang pinaglilingkuran mo ay si Satanas. Dalawa lang ang pwedeng paglingkuran ng tao, ang Diyos at si Satanas. Kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos, kahit sabihin mong hindi ka lumuluhod sa mga may sungay, sa mga Diyos, sa mga Satan, yung mga imahe ni Satanas, sumasamba ka pa rin kay Satanas kahit hindi ka, mga minamahal, sumasamba sapagkat pag hindi ka naglilingkod sa Diyos, si Satanas ang Diyos mo. Nasa Romans chapter 6, verse 16. Kung ano ang inyong sinusunod, ito ang inyong pinaglilingkuran. Kung kasalanan, ito ay si Satanas, at kung sa katwiran, ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos. At sumunod kayo sa panalangin, mga minamahal, manata kayo, mangako kayo sa mahal na Panginoon na kayo po'y maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sumabay kayo sa panalangin. Sabihin niyo mga katagang ito, dakilang Ama sa langit, ako po'y isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Mula nang ako po'y nag-aisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Malapang baguhin mo po ako. Bigyan mo ako ng pag-asa. Bigyan mo ako ng bagong buhay, mahal na Panginoon. Ang buhay na masagana, buhay na masaya, buhay na naglilingkod, na may buhay na walang hanggan sa piling mo. Mahal na Panginoon, nangangako ako, paglilingkuran kita, iibigin kita, habang ako'y nabubuhay sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, na akin tinanggap mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Panalangin natin ang ating mga baguhan, mga minamahal. Dakilang Ama sa langit, O Diyos, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalmapangalan sa aklat ng buhay, gayon sila mga tunay na anak mo. Hindi naman ito ang una tuloy ng kalang pananampalataya at paglilingkod. Mahal na Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, ito na po maging simula. Pangawakan mo po sila hanggang sa pagbabalik mo. Makapiling namin sila sa paglilingkod sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa mga bisita, maminamal, magpabautismo po kayo. Ang bautismo po, ito po'y kapatawaran ng kasalanan. Sinabi ng Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of our Lord Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Hanggat hindi kayo nababautismuhan sa pangalan ni Jesus, hindi kayo pwedeng maging anak ng Diyos. Kahit sabihin nyo mga born again Christian na kayo. Kasi ang pangalan ni Jesus, nandito ang kapatawaran ng kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, narito po ang kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya nga hanggat hindi tayo nababautismuhan sa pangalan ni Jesus, nabautismuhan ka sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, gaya sa ating kinagis ng reliyon, hindi pa po kayo napatawad sa kasalanan. Wala pa yung kapatawaran kasi sa pangalan ni Jesus, ang kapatawaran ng kasalanan. At kinakailangang ilubog sa tubig. Nung tayo mga sanggol pa, tayo po'y binuhusan lang ng tubig sa ulo at mga sanggol pa tayo noon. Sa Bible, hindi po binabautismon ang sanggol. Ang bata po ay walang kasalanan. 6 years pababa, yan po'y napakadalisay, napakalinis ng puso niyan. Sabi sa kanila, ang karian ng langit. 6 years old pababa. Kahit hindi mo binyagan yan, pupunta talaga sa langit yan. Kasi ang karian ng Diyos ay sa maliliit na mga bata. Pero ang kinakailangang bautismuhan, yung pagtungtong ng tao doon sa tinatawag na 7 years old pataas. Yung meron na siyang tinatawag na accountability.
sa lahat ng kanyang ginagawa. Marunong nang magmura, marunong nang magsinungaling, marunong nang makipag-away. Yan, 7 years pataas. Kinakailangan bautismuhan. Kaya nga, yung binyag na tinanggap natin noon tayo mga sanggol pa, yan po'y invalid. Walang kwenta yun, maminamahal. Kita nyo sa kinagisnan nating reliyon, bata nalunod, sanggol nalunod. Bakit? Binuhusan ng tubig, nalunod, namatay. Hindi binibinyagan ang bata. Yan po'y napakabanal sa harapan ng Diyos. Sabi ng Matthew 18:3, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga maliliit na bata. Kaya nga, ngayon kayo kinakailangan magpabautismo. Pag kayo ay nasa wastong isip na, maminamahal, 7 years old pataas, yun ang kinakailangan tumanggap ng bautismo. Kaya magpabautismo po kayo, hanggang hindi kayo nababautismo sa pangalan ni Jesus, wala kayong pag-asa sa kaligtasan. Hindi kayo mapapatawad sa kasalanan. Kailangan mabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Sa Biblia, lahat ng mga alagad nagbautismo sa pangalan ni Jesus. Yung Mateo 28:19, bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, may hinihinging pangalan. Hindi pangalan yung Ama, hindi pangalan yung Anak, at hindi pangalan yung Espiritu Santo. Nung sinunod nila, Acts 2:38, ang pangalan ng Ama, ang pangalan ng Anak, at pangalan ng Espiritu Santo ay pangalang Jesus. Kaya nagpabautismo lahat ng mga sumampalataya sa pangalan ni Jesus, sa kapatawaran ng kasalanan, at tinanggap nila ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya kinakailangan mabautismohan po tayo sa pangalan ni Jesus kung hindi pa kayo nabautismohan sa pangalan ni Jesus. Lalo na kung nabautismohan tayo sa ating kinagisnang reliyon, nasanggol pa lang tayo, bininyagan tayo, nabautismohan tayo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, yan po'y invalid. Wala dyan ang kapatawaran. Kaya mamaya magdesisyon po kayo, maminamahal, magbabautismo po tayo mamaya after po ng ating banal na gawain. God bless you po, maminamahal. Pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan sa ating mga bisita. God bless you po. We love you so much, but dear Jesus loves you more. Sama-sama na po tayo manalangin, maminamahal, ano man ang ating mga kahilingan. Itaas natin ang ating mga kamay, maminamahal, mangako tayo, manata tayo sa mala Panginoon. Maminamahal, ano man ang ating ipinanata sa mala Panginoon. Mas pagpapalain ng Diyos yung hindi nananata, pero tumutupad. Amen? Kahit hindi mo ipinanata, ikaw ay tutulong sa gawain ng Diyos, tinupad mo kahit wala kang panata, mas pagpapalain ka kaysa sa mga nanata, pero hindi naman natupad. Kailangan, mga minamahal, magkaroon tayo ng tinatawag na burden sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sama-sama tayo manalangin. Ano man ang ating kahilingan, ano man ang ating makaramdaman, mga problema, sama-sama nating idulog sa Diyos at pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dakila't mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po, malapanon sama-sama po naming idinudulog sa iyo ang aming mga kahilingan, ang aming mga pangailangan, malapang ng pagpalain mo mga anak mo, Panginoon. Ano man ang kalmang karamdaman, mga problema, ano man pong kalmang pangailangan, pinansyal, material. Dakilang Diyos, pagpalain mo po sila. Malapan lalo tigit, tulungan mo po kami, Panginoon. Matupad namin lahat ang ipinangako namin sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo mga anak mo, material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Alisin mo lahat ang sagabal, mga hadlang, Panginoon. Hallelujah sa pagtupad nila ng mga pangako, dakilang Diyos. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Ipatong niyo po yung mga kamay sa inyong mga ulo, maminamahal. Sa ating mga sakit, mga karamdaman, banggitin natin ano man ang sakit karamdaman natin. Sabihin, lumayas ka sa akin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ng karamdaman, lahat ng problema, malutas kayo lahat, ang mga pangihina, panlupaypay, aming mga kahinaan, pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demos of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit at karamdaman, pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed, be healed, be healed. Vices began, problem be solved. In Jesus' name, be healed right now in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tumayo tayo, maminamahal, sabay-sabay tayong tatalon habang tayo po'y sumisigaw. Yan po'y nasa Lucas 6:23, maminamahal, sabi, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Dito parang iniisip natin, baliwala yung ginagawa natin. Pero pag nakita natin, nandun na tayo sa karya ng langit, doon yung ma-realize na napakalaga pala ng ginagawa natin dito sa lupa. Sabay-sabay sumigaw, maminamahal, hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Habang tayo po'y tumatalon, nasa Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw ang tumatalon.
Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mami na mahal. We love you so much. But there's Jesus loves you more.